Magandang gabi, Pilipinas. Kung matinding init ng araw ang nararamdaman sa atin dito sa Pilipinas, tensyon at pangamdaman ang matinding nararamdaman ng marami sa muling pagsiklab ng away sa pagitan ng North at South Korea. Ang alitang tila humupa na ay muling umiinit at ngayon tinututukan ng buong mundo. Inaalam kung tototohanin ba ng North Korea ang mga banta nito na kung tototohanin nga ay malamang mauwi sa digmaan. Digma ang tiyak na apektado tayo mga Pilipino dahil na rin sa mga kaanak at kaibigan nating naroon sa bansang Korea. Pero dapat ba tayong mamahala at mabahala sa namumunong tensyon na meron ang North at ang South Korea? Ako po si Gio Tingson. Ako naman si Cathy San Gabriel. At ako po si Attorney Mark Castrodes na nag-aanyayang samahan ninyo kami sa 1 oras at kalahating paghimay sa isyong ito ng North at South Korea at alamin ang impact sa atin ng Conflict in Korea, a PTV Special Forum. Nito lamang nakaraang mga muli na namang nasilaban ng apoy ng alitan sa pagitan ng dalawang rehiyong humahati sa bansang Korea. Ginulantang ng North Korea ang buong mundo matapos nitong magdeklara ng state of war laban sa South Korea noong nakaraang ika-29 ng Marso. Sinasabing nag-ugat ang desisyong ito ni NOCOR leader Kim Jong-un matapos niyang mapansin ang mga military exercises ng Estados Unidos sa loob ng South Korea. Kaugnay nito, nagbanta rin ang Estados Unidos ukol sa di umano'y inihahandang Pyongyang nuclear program ng NOCOR. Dagdag pa rito, nagdedemand din ang Amerika na bawiin na ng Republika ng China ang suporta umano nito sa nuclear missile test na ito. Sa kasalukuyan, tinatayang mayroong 56,000 Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa buong Korea na sinasabing tiyak na madadamay kung magpapatuloy ang nakaambang madugong digmaang ito. Ano ang mga solusyong inihain ng pamahalaan upang maiwasan ang pagdanak ng dugong Pilipino sa iringang ito? Posible pa bang matuldukan sa mapayapang paraan ang sigalot sa pagitan ng North at South Korea? Ngayong gabi, sama-sama nating himayin ang mainit na isyong ito dito lamang sa Conflict in Korea, a PTV Special Forum. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang episode po natin ngayon ay nakasentro sa mainit na hindi pagkakaunawaan ng North at South Korea. At mula sa ating mga natatanggap na impormasyon, Cathy, nababasa sa radyo at sa telebisyon na papanood, ay unti-unti nang lumalala ang tensyon sa Korean Peninsula at marami na ang naapektuhan. At ang isa sa malaking pangamba ng mga Pilipino ay yung ating mga kababayan naroroon. At hindi lang yun, marami rin tayong mga Koreano ang nakatira dito sa Pilipinas na malamang ay nangangamba rin sa kanilang mga kamag-anak doon. At kung titingnan po natin ang history ng Pilipinas at ang bansang Korea, noong unang Korean War pa po ay meron ng tulong na ipinadala ang Pilipinas sa ating mga kaibigan sa South Korea. Nagpadala tayo ng mga sundalo, Cathy. Ang maalala natin, ang ama ng ating Pangulong si Presidente Pinoy ay naging journalist during the Korean War doon sa kalagitnaan mismo ng giyera. At maging ang aking lolo ay naging Korean War veteran din. Ang aking pamilya po ay maraming mga military men. So ang lolo ko ay isa sa mga naging veterano ng war na yon. At awa ng Diyos, nakabalik naman siya kaya nga nandito ako. At marami nga po tayong naririnig na, or nababasa na account hinggil nga doon sa kabayanihan ng ating mga kababayan, kasama na po yung lolo ni ating kasama Cathy, during the Korean War and how it was a very strategic move on the Philippines to help this country na nakita natin ngayon ay lumago. Kaya kung isa sa pinakamalaking ekonomiya ng mundo, kagaya ng South Korea, ay magkagera, naku, napakatindi siguro kasi ng epekto. Hindi lang yan, Mark. Meron kasing nuclear weapons ang North Korea. Kaya nangangamba rin hindi lamang ang South Korea, ngunit pati ang mga kalapit bansa nito. Pero nais din po sana nating maintindihan, ano po ang kinalaman dito ng Amerika? Ano po ang kinalaman dito ng China? Ano po ang kinalaman dito ng Russia? At bakit po hindi lang sentro dun sa mga Koreano at
nagiging itong yung geopolitics nito ay medyo malawak at maraming ang involved na bansa at hindi lamang yung dalawang Korea. Kaya yung mga tanong na yan, ang i-attempt nating sagutin ngayong hapon, kasama po natin ang marami sa ating mga experts dyan sa isyung yan, na magpapaliwanag din sa atin at magbibigay konteksto sa mga nangyayari sa ngayon. Yes, Kathy, habang inaantay natin, meron po tayong inaasahang iba pang mga bisita. Let us recognize and welcome itong first itong mga nandito sa studio ngayon, Attorney JJ Atienza, syempre yung ating suking legal expert. Okay. Kasama rin natin si Professor Van Ibiernas, isa po siyang historian mula sa DLSU. At kasama din po natin, representante po ito ng napakaraming mga Koreanong dito na po nag-aral at gumaling pong mag-English. At ito'y nakakatuwa. Magaling din po siyang mag-Pilipino. Isa pong Korean student based in Manila, Mr. Bruce Jong. Magandang gabi po. Kasama rin natin para naman bigyan tayo ng perspective naman ng kabataan dito sa nagaganap na ito. Na siya ring, if I may say, no, yung mga kabataan din kasi ngayon, Mark, ay interesado sa Korean pop culture. Oh yes, oo. Paano na lang yung K-pop nga, yun ang papag-usapan natin. Pag nagkagera, mawawala na po ba yung mga K-pop at Korean novela? Di mo nagtatawanan yung ating mga studio audience. Yun ang kanilang pinunta dito sa discussion ngayong hapon. Pero hindi lang yan. Marami Hindi lang pa rin yun. concerns ang Oo. ating mga kabataan. Kasama po natin si BJ Costales, ang tagapagsalita ng UP Paralegal Society. Hello, good Alright. evening. Umpisahan na natin ang ating diskusyon, Mark. Simulan natin, napaka-interesting itong si Professor Van Ibiernas dahil professor po siya ng history pero nag-aral din po siya sa Korea. Kaya gusto nating itanong sa kanya, sa inyong pagkakaintindi, Professor, ano po ang status nitong dalawang bansang ito? Ito po ba ay isang bansa, dalawang bansa? Ano po ang naging kwento nitong dalawang Koreas na ito? Magandang gabi po. Actually, mahaba itong kasaysayan ng ng pagkakaiwalay ng North at ng South Korea. Pero para may paigsi na natin kasi para hindi na mukhang history lesson itong gabing ito. Nagsimula yung paghihiwalay nila pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Yung northern part ng South Korea, yung northern part ng Korea ay ang nag-take over doon ay mga communists. Na? Sa tulong ng grandfather ng president ngayon na si Kim Il-sung. Samantalang yung southern part naman ng South Korea ay napunta sa mga politicians or yung leaders nila ay mga leaders na mas malapit sa mga western countries katulad ng Estados Unidos. So, matagal yon. Makita natin maraming ganyang situations na nangyari sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Sa Germany, nahati ang Germany into East and West Germany. Sa may Vietnam, nahati ang Vietnam into North and South Vietnam. So, titingnan natin yung pagkakahiwa-hiwalay ng North and South Korea sa ganong klase ng perspektiba. Does the Japanese occupation have anything to do with that separation between the two Koreas, Professor? Ang Japan kasi ay dating colonial overlord ng North Korea, ng buong Korea. So nung nag-surrender ang Japan Nabitawan. sa Estados Unidos, binitawan nila yung Korea. Pero nung binitawan nila yung Korea, kumilos na mabilis yung mga communist nga sa pamumuno ni Kim Il-sung. Galing sa China po ba? May tulong po galing sa China at saka sa Soviet Union. Inoccupy nila yung northern part. Tapos yung southern part naman po, inoccupy ng mga Americans. Okay. So, ibig sabihin, itong hidwaang ito ba, Attorney JJ, ay it's ang pag-aaway na ito is really an ideology issue. At hindi siya territory, hindi siya kung ano man, kundi merong conflict ng dalawang ideology ng komunismo at saka democracy? Sa palagay ko, Attorney Mark, hindi lang ito naging issue territory dahil napakababaw kung territorial dispute lamang ito. At tama ka, nagsimula rin ito sa ideology. Kasi nga, after the World War II,
At during World War II, itong North Korea ay backed up naman ng Chinese o ng China at saka ng Russia. Pagkatas ang South Korea naman ay backed up at karamihan ng troops niyan ay galing sa Allied Forces. At yun nga, sa Amerika actually pinakamaraming troops para tulungan sila. Pero after World War II nga, mas lumalim yung hidwaan ng dalawang parte ng Korea dahil nga ayaw magkasundo, ayaw nilang magbigayan regarding their ideologies. Dahil nagpatuloy pa rin naman yung mga communists na suportahan yung Norte at yung South naman ay patuloy na sinusuportahan hindi lamang wala ng Allied Forces ng Amerika, kung hindi pati ng United Nations dahil nakikita nila na sa hidwaang ito ang naiipit ay ang mga Koreano. Walang North, walang South, kundi Koreans in general. Parang yung experience Cathy, na meron tayong communist insurgency pa rin na hindi nila nire-recognize yung ating bansa. Parang ganun siguro na in a larger scale lamang, Pero ang tanong na marami, nangyari ito matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ano kaya ang nagtulak sa North Korea para magbanta na naman at magbantang atakihin ang South Korea? Professor, ano ba ang dahilan kung bakit muling nabubuhay yung tensyon sa pagitan ng dalawang bansa? Yung gulo kasi talaga nagsimula nga nung sakupin ng North Korea ang South Korea nung tinawid nila yung 38 parallel kasi yung agreement after the war is that ihiwalay yung dalawa, no? Pero nilabag nung North Korea yung agreement na yon kasi nung mga panahon na yon mas malakas ang North Korea kaysa sa South Korea. Kasi ang division niyan industrial yung North Korea, agriculture South Korea. So ang sentro ng ekonomiya at sentro din syempre ng militar. Capital yung Seoul. Seoul was the capital, colonial capital, pero mas mayaman ang North Korea kaysa sa South Korea bago yung digmaan tsaka pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Cathy, gusto ko tanungin ang ating kapatid na Koreano, si Bruce. Bruce, pakikwento mo nga, whether in English or Filipino if you can, kung ano yung Korea, kung yung naikwento lamang sa iyo, nung hindi pa magkahiwalay, okay ba yung mga Koreano at that time or talagang nag-aaway na? May ibig sabihin, talaga bang awayan ito ng mga tao na Korea just or the mga leaders? leaders lamang? Yes. Oo. Based on my opinion, kasi po talaga sa Korea before, we are homogeneous country. Only one tribe lang nasa Korea talaga. We are Korean. After the Koreanization of Japan, which is after the Second World War, and then the World War is fighting with nationalism or Nazism versus the Western country, right? And then the Russia, which Soviet Union before, Soviet Union and America and UK allied during World War II. But after the World War II, they cannot no longer friend because Soviet Union is communism and then Western country are democratism. That's why after the World War, the power, if the Soviet Union, if let's say Korea is under helped by Soviet Union, the communist parties, they have the more power than the democratism. And then that's why the America, they Help. don't want. That's why they had two agreement with the Soviet Union and America that we divide the Korea. And then the first issue, I think, I'm not sure about, but I think 1948, because South Korea, we have our own government, our own Congress and government, and then the North Korea, they have also their own government, and then 1950, according to Professor, 1915, the Korean War is occurred because the North Korea is rich in industrial, and then the South Korea is during that time only Tataniman agricultural. That's why North Korea was really rich, richer than South Korea. And then the former president of North Korea, Mr. Kim, he wants to have everything. That's why. Ayun. O yun, nalaman na natin itong lahat. Pero homogeneous pa rin daw sila, no? So mamaya aalamin din natin ano naman ang epekto nito. Yes.
bansa. Bakit kinakailangan natin talakayin itong gulo sa pagitan ng North at South Korea? Pero bago yan, kasama po natin si ASEC Raul Hernandez ng Department of Foreign Affairs. Magandang hapon po. Magandang hapon po naman. Oo, siguro. So, tatanungin ko na, Sure, go, Karen. paano po ba talaga maapektuhan ng ating bansa nitong namumuong tensyon nga sa pagitan ng North at South Korea? Ano bang epekto natin in terms, dito sa atin in terms of the economy and kung meron man po, tsaka yung international relations, meron po ba? Well, unang-una, no, mayroon tayo about 40,000 Filipinos in South Korea. At nagtatrabaho po sila doon. And these Filipinos have been there for a long time. Kaya kung halimbawa magkaroon ng gera doon sa Korean Peninsula, they will be affected. In fact, as of now, we are already putting in place a contingency plan should the tension escalate further in the Korean Peninsula. And our embassy is ready to implement that contingency plan in order to bring back our people to the Philippines. Asek, Okay. meron tayong 40,000 sa South. Napabalita po, meron po tayong 7 sa North Korea. Ano po ang may trabaho? Ano po trabaho nitong 7 katao natin sila na nandun? nakapasok Paano doon? sila nakapasok doon? At meron po ba tayong diplomatic relations with North Korea? Yeah, we were able to monitor the 7 Filipinos in North Korea working with NGOs last year. Pero sa ngayon, hindi na natin alam kung nandoon pa sila or nakabalik na dito sa ating bansa. But our focus now is the 40,000 more or less Filipinos who are in South Korea. And to continue, any war in the Korean Peninsula will greatly affect the peace and stability of the region, of the Asia-Pacific region. Kaya nga po, ang ating panawagan sa lahat ng mga stakeholders na maging mahinahon sila, at pag-usapan yung ano ang ikabubuti sa mga tao dito sa Asia-Pacific. And also making sure that economic development would continue on for the good of our peoples. Gusto ko, Kathy, tanungin si BJ Costales. Siya po ay spokesperson ng UP Paralegal Society. BJ, maraming Koreano sa UP. Maraming nag-aaral na Koreano. Yung buong International Center, malaking percentage dyan, mga Koreano. Ano yung iyong nasasagap na sentimiento ng mga Korean na students sa UP? Well, actually, more or less, when I talk to people, friends na Koreans, and exchange students even who are in Korea right now from UP, there's this sense na wala lang. I mean, it's been going on, these kinds of saber rattling na ginagawa ng North Korea, that to many people, especially my friends in South Korea right now, when they listen to the news, ganyan-ganyan, it's as if na people there are not really panicking, if I may say. So they're not taking it seriously? Yes, because there's been lots of threats over the past few years that happened na to some of my Korean friends, especially sa UP, they look at it as a joke unfortunately. But this would lead to the escalation kasi may trick some people into complacency. So yun yung isang problem rin na napansin nakakausap ko din. Okay. Pero maghalaga rin malaman talaga natin, are they going to do it this time? Is this just saber rattling? Or Yun ang is ating this serious? pag-uusapan maya-maya. Oo, pero tumungo muna tayo sa ating kasamang si Gio Tingson. Magandang hapon, Mark at Kathy. Makikita nga natin yung usap-usapan dito ay yung numero ng mga turista na mayroon naman ng South Korea sa Pilipinas na sinasabi lang close to 1 million. At yung mga kapwa-estudyante na mayroon yung mga kasama nating audience guests ngayon. Kaya tawagin ko na isa sa mga paaralan na magtatanong ay member ng paaralan ng St. Paul University, si Precious Villanueva. Precious, for your first question. My question is for Mr. Ibiernas. Sir, we know that during the World War II, America has launched a nuclear attack against Japan.
and now another nuclear attack is about to happen. Sir, what do you think would be the possible environmental problems we will face if ever this nuclear attack will push through? Yung repercussions ng isang nuclear attack is a little bit outside of my area of expertise. Pero, while it's true that the US dropped a couple of nuclear bombs on Japan, I highly doubt whether North Korea will do the same. Kasi in international relations, may tinatawag yan silang first strike, second strike, and even third strike capability. Explain ko yon. First strike, ikaw yung unang aatake. So, halimbawa, North Korea launches a nuclear device, no? A nuclear, its nuclear weapons. That is called first strike, no? Sino ang tatargetin nila? South Korea, Japan, no? Ang question ngayon dito is, mapipigilan ba ng North Korea yung pagganti yung inatake nila? Yun yung tinatawag na second strike. Di ba? Yun ang pinakamalaki nilang problema eh. Kasi hindi nila kayang pigilan ang second strike. At I'm sure, pag nagkaroon ng second strike yung mga kalaban nila, hindi nila papayagan na mag-third strike pa ang North Korea. I think, pag pinakinggan mo si President Park Geun-hye, ang sinasabi nila talagang sasakupin nila yung North Korea once na umatake ang North Korea na first strike. So, it ends at second strike. That's why I don't think na magkakaroon ng nuclear attack. Kasi it doesn't make sense for North Korea. Maraming salamat po. Tawagin naman natin si Catherine Abarquez ng Trinity University of Asia. My question is for Mr. Bruce Jong. What do you think we Filipino students can do to help lessen the tension of the war, or if the war may happen? Pupunta bang Korea kagaya ni Senator Ninoy? Yeah, but I don't think there will be a war because kung nagkaroon tayo ng war, hindi naman sa South Korea versus North Korea lang yan. Kasi nowadays, pag nagkaroon ng war sa Asia, especially in Korea, it will be third world war because nuclear weapon and missiles. But I don't think nagkaroon ng war talaga. Pero if ever, pag nagkaroon po ng war, syempre, di ba marami naman nurse sa Philippines, di ba? During most of war, kasi mga ibang bansa, hindi lang yung army na dinadala nila. Pwede din mga construction, mga healthcare, something help to like food, So for student, you guys also have many things to do for Korea, for the Korean people. Alright, thank you, Okay. Bruce. So si Bruce hindi naniniwala and maging si Professor na seryosohin ng North Korea yung threats. How about DFA po? Are we taking this seriously? Should we take the threats seriously? Dagdagan ko lang ng certain facts kasi dahil ni-withdraw na ng North Korea yung kanyang employees from the Kaesong Industrial Complex, pinigilan na nila yung mga South na pumasok at sinabihan na nila yung mga diplomatic community na umalis, lumikas. Lumilikas na rin po ba yung ating mga Pilipino na from the embassy pabalik dito? Well, sa kabila ng mga banta ng North Korea, no, na magkakaroon ng gera doon sa Korean Peninsula, ang pangkalahatang kalagayan ay normal pa rin, business as usual, kalmado yung mga tao. So, yung North Korea, about 2 days ago, nagkaroon sila ng advisory para sa mga foreign embassies doon sa North Korea na kung maaari, lumikas na sila, no? Kasi baka magkaroon ng gera. Pero walang takers. Nobody is moving. Nobody is leaving. And also yesterday, there was an advisory for the foreigners in South Korea to leave because of an imminent attack. Nobody was leaving. Our people are in place. Our people are calm, panatag at normal ang pamumuhay
doon sa South Korea. In other words, people are shrugging off all these provocations from the North Korea. And from our consultations with the international community and our international partners, including informal and formal sources of intelligence, there is no imminent attack or indications of an imminent threat in South Korea. Ayan. That's good to hear. Yes, pero marami pa rin tayong mga katanungan sa ating isip na nais nating itanong sa ating mga guests. Kaya wag po kayong aalis. Magbabalik ang PTV Special 4